Nananatili akong nakatayo roon. Ang mga paay tila nag-ugat sa malamig na marmol ng pasilyo. Ang tanong ni Frida Almonte ay nakabitin sa hangin. Isang lambat na may mga tinik na hindi nakikita. May kailangan ka ba? Cleaner? Bawat pantig ng huling salita ay isang sampal, isang paalala ng aking lugar sa mundong ito na pag-aari nila. Sa likod niya, si Leandro Villamor. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang mamahaling pintas sa dingding. Sa dulo ng kanyang sapatos, kahit saan, huwag lang sa akin. At sa kanyang pag-iwas, sa kanyang pananahimik, narinig ko ang pinakamasakit na hatol. Ang katahimikan niya ang nagsabi sa aking wala akong halaga, na ang narinig kong pagtataksil sa loob ng opisina kanina ay ang katotohanan. Humugot ako ng isang malalim na hininga, pilit na pinapakalma ang panginginig sa aking mga kamay. Kailangan kong gawin ito para kay nanay. Ang kanyang mukha na lalong pumapayat sa bawat araw na lumilipas sa ospital ang nagbigay sa akin ng lakas. Ma'am Frida, Sir Leandro, nagsimula ako. Ang boses ko ay bahagyang garalgal, ngunit buo. Nandito po sana ako para humingi ng tulong. Kung maaari po sana, hihingi ako ng cash advance para po sa nanay ko. Kailangan po kasi niya. Oh, your mother. Putol ni Frida sa akin. Isang matamis at makamandag na ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay napakabilis na para bang nagsuot siya ng isang perpektong maskara. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Of course. Kumusta na pala siya? I heard she's not doing so well. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, mapanuri. Ito ang laro ng mayayaman. Ang magpanggap na may pakialam sila, habang sa loob-loob nila'y hinuhusgahan ang bawat hibla ng iyong pagkatao. Hindi po maganda ang kalagayan niya. Mahina kong sagot. Pilit na nilulunok ang bukol sa aking lalamunan. Kailangan po ng isa pang round ng dialysis at "Say no more," sabi niya, at marahan pang hinawakan ng aking braso. Ang kanyang paghawak ay magaan, ngunit para sa akin, ito'y kasing bigat ng isang kadena. Leandro, darling, narinig mo ba yon? The poor woman needs our help. Siyempre tutulungan natin siya, right? Tumingin siya kay Leandro, isang tingin na may kasamang babala. Sa wakas, napilitan si Leandro na ibaling ang kanyang mga mata sa akin. May nakita akong bahid ng pagkakasala, isang kislap ng awa. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Oo naman, halos pabulong niyang sabi. Isabel, just go to Marco tomorrow. Sa assistant ko. He'll handle everything. Hindi, darling. Mabilis na pagtatama ni Frida habang hinihigpitan ang hawak sa braso ko. Ako na ang bahala. Personal ko itong aasikasuhin. It's the least I can do. Huwag kang mag-alala, Isabel. Consider it done. Isang pangako na kasing ganda ng kanyang nangiti. Ngunit kasing lamig ng kanyang mga mata. At ako, sa aking kahangalan, ay kumapit. Umuwi ako ng gabing iyon na may dalang kaunting pag-asa. Isang maliit na sinag ng liwanag sa kadiliman. Kinabukasan, ang sinag na yon ay naging isang nakakasilaw na apoy na tumupok sa lahat ng natitira sa akin. Isabel Maristela, pinapatawag ka sa security office. Ang boses mula sa intercom ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ang mga kasamahan kong tagapaglinis ay napatingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Si Aling Alma, ang pinakamatanda sa amin na tumayong pangalawang ina ko rito, ay lumapit na may pag-aalala sa mukha. Anak, anong problema? Hindi ko po alam, Aling Alma, sagot ko, habang ang kaba ay nagsimulang kumalat sa aking dibdib. Pagdating ko sa security office,
Naroon na sila. Si Marco de Vera, ang assistant ni Frida na narinig ko ang pangalan kahapon. 2 gwardiya. At sa ibabaw ng mesa ay isang tumpok ng mga dokumento na may markang confidential. Miss Maristela, simula ni Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon. May mga nawawalang mahahalagang papeles mula sa opisina ni Mr. Villamor. At ayon sa aming investigasyon, ikaw ang huling nakita sa lugar na yon kagabi. Ano po? Pero naglinis lang po ako doon. Wala po akong kinuha. Mabilis kong tanggi. Hindi ako pinansin ni Marco. Sumenya siya sa isang gwardiya. Buksan ang locker niya. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang malakas at nakakabinging ritmo sa loob ng aking dibdib. Sinundan ko sila patungo sa locker room ng mga empleyado. Pinilit nilang buksan ang aking locker. Ang tunog ng metal na kumakalampag ay tila isang sigaw sa katahimikan. At doon, sa ibabaw ng aking lumang uniforme at nang lalagyan ko ng pagkain, ay isang makapal na puting sobre. Binuksan ito ng gwardiya sa harap ko. Mula sa loob, bumagsak ang isang makapal na bigkis ng pera. At sa ilalim niyon, ang mga nawawalang dokumento. Isang sabay-sabay na paghinga ang narinig ko mula sa mga taong nakapaligid sa amin. Ang kanilang mga tingin ay naging mga matutulis na sibat na tumusok sa aking pagkatao. Hindi sa akin yan. Ipinain lang ako. Sigaw ko. Ang aking boses ay basag sa desperasyon. Wala akong alam dyan. Lahat sila ganyan ang sinasabi. Malamig na sabi ni Marco. Totoo ang sinasabi niya. Kilala ko ang batang yan. Si Aling Alma, na sumunod pala sa amin, ay sumugod para ipagtanggol ako. Hindi magnanakaw si Isabel. Para niyo ng awa. Isa pang salita, ginang, at isasama ka namin sa investigasyon, banta ng hepe ng gwardiya. Natigilan si Aling Alma. Ang takot ay malinaw na mababasa sa kanyang mga mata. Wala na akong nagawa. Dinala nila ako palabas ng gusali. Bawat hakbang sa lobby na dati kong nililinis gabi-gabi ay isang pabigat. Ang sahig na dati kong pinapakintab ay tila naging isang mahabang daan ng kahihiyan. Ang mga mukha ng mga empleyado, mga taong nanginingitian ko araw-araw, ay puno ng pangungutya, ng paghusga, para akong isang maruming hayop na itinataboy palayo. Hindi ako umiyak. Pinigilan ko ang mga luha. Dahil sa sandaling tumulo ang mga iyon, parang inamin ko na rin na talo na ako. Bago nila ako tuluyang itulak palabas sa umiikot na pinto, huminto ako. Sandali lang po. Pakiusap ko sa gwardiya. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang gamit ko po. May isa lang po akong kukunin. Nag-atubili ang gwardiya, ngunit sa huli ay tumango. Mula sa aking maliit na bag, kinuha ko ang aking pitaka. At mula sa pitaka, kinuha ko ang isang luma at kupas ng litrato. Si nanay, noong malakas pa siya, nakangiti sa akin. Yun lang. Yun lang ang mahalaga. Mahigpit kong hinawakan ang litrato habang itinulak nila ako palabas sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sa itaas, mula sa bintana ng kanyang marangyang opisina, nakatayo si Leandro Villamor. Pinanood niya ang lahat. Nakita niya ang pagkapahiya ko, ang pagkutya ng mga tao, ang aking pag-alis. Nakita niya ang lahat at ang tanging ginawa niya ay ikuyom ang kanyang kamao sa kanyang tagiliran bago dahan-dahang tumalikod mula sa bintana at bumalik sa kadiliman ng kanyang silid. Nang makalayo ako sa gusaling iyon, nang hindi ko na marinig ang mga bulungan. Saka ko lang naramdaman ang panginginig ng aking buong katawan. Niyakap ko ang aking sarili sa gilid ng kalsada habang ang ingay ng syudad ay tila isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa akin ay ang pakiramdam ng kawalan. Wala ng trabaho, wala ng pera, wala ng dignidad. At sa gitna ng aking pagkatuliro, nagring ang aking luma at basag na telepono. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko ito. Hello?
Is this Miss Isabel Maristela? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at formal. Oo po. Ako nga po, sagot ko. This is from San Aurelio General Hospital. Pagpapatuloy ng boses. Miss Maristela, tumatawag po kami tungkol sa nanay ninyo, si Mrs. Rosa Maristela. Nagkaroon po siya ng komplikasyon. Her condition is deteriorating fast. Kailangan na po siyang isalang sa emergency surgery sa lalong madaling panahon. Ang bawat salita ay isang dagok. Isang malakas na suntok sa aking sikmura. Ang litrato ni nanay sa aking kamay ay tila naging napakabigat. Ako'y walang trabaho, walang pera, at ang buhay ng aking ina ay nakasabit ngayon sa isang hibla ng sinulid. Ang mga salita ng babae sa telepono ay parang mga pako na ibinaon sa aking pandinig. Komplikasyon, mabilis na lumalala. Emergency surgery. Ang bawat isa'y isang suntok na nag-alis ng hangin sa aking mga baga. Natagpuan ko ang aking sarili na tumatakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang ay kailangan kong kumilos. Ang kahihiyan, ang galit, ang sakit. Lahat ay pansamantalang nawala. Napalitan ng isang desperadong pangangailangan na iligtas ang aking ina. Ang una kong tinakbuhan ay ang mga taong dati kong tinatawag na kaibigan, mga kapitbahay na pinagsasaluhan ko ng kape. Ngunit ang balita ay mas mabilis kumalat kaysa sa apoy. Ang pinto na dati bukas para sa akin ay ngayoy bahagyang nakaawang lamang. Ang mga mukha sa likod nito ay puno ng pag-aalinlangan at awa na may halong pag-iwas. Ang bulong na ako'y isang magnanakaw ay nakarating na sa kanila. Ang bawat pagtanggi ay isa na namang sampal. Sunod kong pinuntahan ang sanglaan. Inilabas ko ang lahat ng natitira kong ari-arian. Isang murang kwintas, isang pares ng hikaw na bigay pa ni nanay. Ang halaga ay isang insulto, ngunit tinanggap ko. Bawat piso ay mahalaga. Sa huli, nang wala na akong ibang maisip, umuwi ako sa aming maliit at inuupahang kwarto. Binuksan ko ang isang lumang baul sa ilalim ng aming papag. Mula roon, kinuha ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi hinahawakan. Isang maliit at tanso na kumpas. Kupas na ang kinang nito at may mga gasgas na gas na ang huling alaala mula sa ama kong naglayag at hindi na kailanman bumalik. Walang halaga sa pera, ngunit para sa akin, ito ang huling sinulid na nag-uugnay sa akin sa isang pamilyang minsan ay buo. Hinawakan ko ito ng mahigpit at saka dinala sa isang tindahan ng mga antigo. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na may makapal na salamin. Tiningnan niya ang kumpas. Tiningnan niya ako. Sigurado ka ba, Hija? Tanong niya. Mukhang mas malaki ang halaga nito sa iyo kaysa sa perang maibibigay ko. Kailangan ko po ng pera para sa nanay ko, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Tinanggap niya ito. Ang tunog ng mga perang papel na inilapag niya sa mesa ay tila tunog ng aking huling pag-asa. Ngunit hindi pa rin sapat. Bumalik ako sa ospital. Ang pera ay nakakuyom sa aking palad. Hinarap ko ang doktor. Isang lalaking pagod na ang mga mata, ngunit may paninindigan. Ipinakita ko sa kanya ang pera. Dok, ito pa lang po ang kaya ko. Pakiusap ko. Pero ipangangako ko po, babayaran ko ang lahat. Kahit magtrabaho ako habang buhay, parang awa niyo na po. Iligtas niyo ang nanay ko. Tiningnan ng doktor ang pera. Pagkatapos ay ako. Isang malungkot na pag-iling ang kanyang naging sagot. I'm sorry, Miss Maristela. Hospital policy. Kailangan ng paunang bayad para sa operasyon. Hindi namin kayang akuin ang panganib. At doon, sa gitna ng abalang pasilyo ng ospital, sa harap ng mga estranghero, bumagsak ako. Lumuhod ako. Ang aking dignidad, na buong araw kong pinilit na buuin, ay tuluyang gumuho. Pakiusap, hikbi ko, ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan
ay bumuhos na parang ulan. Nakikiusap po ako sa inyo. Sa parehong sandali, sa kabilang dulo ng Marangya at kumikinang na syudad, ang tunog ng mga kupitang nag-uumpugan ay pumuno sa isang bulwagan. Ang malambing na himig ng isang violin ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak at mamahaling pagkain. Ito ang engagement party ni Leandro Villamor at Frida Almonte. Nakatayo si Leandro sa tabi ng kanyang nobya, isang perpektong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang kanyang ina, si Doña Celestina Villamor, na suot ang kanyang tagumpay na parang isang diamanteng kwintas. "Tingnan mo sila, anak," bulong ni Celestina kay Leandro habang tinuturo ng kanyang mga mata ang pamilya Almonte. "This alliance is crucial. Ito ang magpapatibay sa pundasyon na sinimulan ng iyong ama. Pagkatapos ng aksidente niya, ginawa ko ang lahat para isalba ang kumpanyang ito para sa'yo. I sacrifice everything. Huwag mong hahayaang masira ang lahat ng ito dahil lang sa isang hamak na empleyado." Ang salitang aksidente ay may kakaibang bigat. Isang panandaliang paghinto na nagbigay diin sa salita. Ito ang kadenang paulit-ulit na ipinupulupot ni Celestina sa leeg ni Leandro. Ang utang na loob. Habang nagsasalita ang kanyang ina, biglang napatigil si Leandro. Isang hindi maipaliwanag na lamig ang gumapang sa kanyang batok. Tumingin siya sa malawak na bintanang salamin, sa libo-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Pakiramdam niya ay may isang bagay na nawala. Isang bagay na napakahalaga, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Isang pakiramdam ng pangungulila para sa isang bagay na hindi niya alam na mayroon siya. "Leandro, are you listening?" Tanong ni Frida na may bahid ng inis sa kanyang boses. Napakurap si Leandro, bumabalik sa kasalukuyan. Yes, yes of course." Ngumiti siyang muli. Ang maskara ay bumalik sa dati nitong lugar. Bumalik sa ospital, isang nurse ang marahang humipo sa aking balikat at tinulungan akong tumayo. "Miss Maristela," mahina niyang sabi, "hinahanap ka ng nanay mo. Gising siya." Pinunasan ko ang aking mga luha at nagmadaling pumasok sa silid. Nakahiga si nanay, maputla at nanghihina. Ngunit nang makita niya ako, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay malamig, ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit. "Anak," hirap niyang sabi, "huwag kang iiyak." "Nay, magiging maayos din po ang lahat," sabi ko, kahit alam kong nagsisinungaling ako. "Magagamot po kayo." Umiling siya, ang ngiti ay hindi nawala. "Pakinggan mo ako, Isabel. Ikaw ang pinakamatibay na taong kilala ko. Mas matibay ka pa sa akin." Huminga siya ng malalim. "Huwag mong hayaan. Nayurakan ka nila. Tandaan mo kung sino ka." Hinaplos niya ang aking pisngi. "Pangako mo sa akin. Magpapakata, tag ka." Ang kanyang kamay ay unti-unting lumuwag. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng pagmamahal, ay dahan-dahang nawalan ng liwanag. Ang mahinang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay huminto. Sa loob ng silid na amoy gamot at kamatayan, niyakap ko ang aking ina. Hindi ako sumigaw. Ang tanging naririnig ay ang mahina at tuloy-tuloy na tunog ng makinang sumusubaybay sa kanyang puso, na ngayoy isang tuwid na linya na lamang. Ang libing ay simple at tahimik. Kami lang ni Aling Alma ang naroon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa pampublikong sementeryo. Ang araw ay mainit, ngunit para sa akin, ang mundo ay nagyayelo. Matapos naming mag-alay ng mga bulaklak at panalangin, habang naghahanda kaming umalis, isang lalaki ang lumapit. Si Tio Nestor, isang malayong kamag-anak ni nanay na halos hindi namin nakikita. "Nakikiramay ako, Isabel," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang tunay na kalungkutan. "Salamat po, Tio."
Sagot ko. Nag-atubili siya, saka tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa puntod, kundi sa abot tanaw. Sayang at wala na si Rosa. Pagpapatuloy niya. Napag-usapan na ba ninyo kung anong gagawin sa maliit na lupain niya sa probinsya? Alam mo na, para may pambayad ka sa mga utang sa ospital. Natigilan ako. Sa harap ng puntod ng aking ina na hindi pa natutuyo ang lupa. Ang tanging nasa isip niya ay ang kapirasong lupang naiwan nito. Sa kanyang mga mata, hindi ako nakakita ng pakikiramay. Ang nakita ko ay isang kislap ng kasakiman. Ang pag-alis ko sa San Aurelio ay walang seremonya. Ang tanging dala ko ay isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit, ang kupas na litrato ni nanay, at isang maliit na urnong gawa sa kahoy. Ang bigat ng abo sa loob nito ay waring mas mabigat pa kaysa sa lahat ng pasanin na pinagsama-sama. Sumakay ako ng bus patungo sa probinsya sa maliit na bayang sinilangan ni nanay. Habang tumatakbo ang bus palayo sa syudad, ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng malalawak na bukirin. Ngunit ang ganda ng tanawin ay hindi ko maramdaman. Para akong isang multo na nakatingin sa isang mundong hindi na ako kabilang. Ang bahay ni Tio Nestor ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sinalubong ako ng asawa niyang si Tia Elena na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang mga titig, alam ko na agad, hindi ako isang pamangking umuwi. Isa akong problemang dumating. "Oh, Isabel, buti nakarating ka," sabi niya. "Pasensya ka na sa bahay namin, ha? Alam mo na, simple lang ang buhay dito." Ang mga unang araw ay puno ng mga pahiwatig na kasing talim ng maliliit na karayom. Ang kanilang mga usapan tuwing hapunan ay palaging tungkol sa hirap ng buhay, sa taas ng presyo ng bigas, sa mga bayarin sa kuryente. At sa bawat pagkakataon, ang kanilang mga mata ay lilingon sa akin na para bang ako ang sanhi ng lahat ng kanilang problema. "Naisip ko lang, Isabel," sabi ni Tio Nestor isang gabi habang nagkakape kami sa kanilang munting balkonahe. "Ang lupain ni Rosa, nakatiwangwang lang. Kung maibebenta yon, malaking tulong sana. Makakapagsimula ka ulit. At kami naman, makakahinga ng kaunti." Tiningnan ko siya. Ang kanyang mukha ay mukha ng isang taong nag-aalala, ngunit ang kanyang mga salita ay mga salita ng isang buwitreng naghihintay. Ang lupang iyon ang tanging natitirang alaala ng paghihirap ni nanay. Ang bawat halaman doon ay diniligan ng kanyang pawis. At ngayon, gusto nilang gawin itong pera. "Hindi po yun ibinebenta, Tio." Mahinahon kong sagot. Mula noon, ang pakikitungo nila sa akin ay lalong lumamig. Ang pagkain sa plato ko ay tila binabantayan. Ang bawat patak ng tubig na gamitin ko sa paliligo ay tila isang kasalanan. Ako'y naging isang multo sa kanilang sariling pamamahay. Nandyan, ngunit hindi nakikita, isang pabigat na tahimik nilang tinitiis. Isang gabi, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang mahinang pagpatak ng ulan sa yero ng bubong ay lumikha ng isang malungkot na himig sa katahimikan. Hindi ako makatulog. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas. Naglakad ako sa gitna ng ulan, sa putikan, hanggang sa marating ko ang maliit na sementeryo sa likod ng simbahan kung saan ko inilagak ang abo ni nanay. Umupo ako sa basang damuhan sa tabi ng kanyang simpleng puntod. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Ang ulan ay humahalo sa mga luhang hindi ko na namamalayan. "Nay," bulong ko sa hangin. "Wala na po. Wala na akong babalikan. Wala na akong pupuntahan. Nag-iisa na lang po ako." Sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman at ng walang tigil na buhos ng ulan, naramdaman ko ang pinakamatinding uri ng kalungkutan. Ang kalungkutan ng isang taong lubusang nag-iisa sa mundo. Ngunit sa ilalim ng kalungkutang iyon
may ibang nagsimulang tumubo. Isang maliit at matigas na buto ng galit. Galit hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kaligtasan. Hindi sila mananalo, Nay. Sabi ko, ang aking boses ay biglang tumatag. Hindi ko hahayaang dito magtapos ang lahat. Mabubuhay ako at ipapakita ko sa kanila. Ipakikita ko sa kanilang lahat. Bago pa sumikat ang araw kinabukasan, habang ang lahat ay mahimbing pang natutulog, tahimik kong iniligpit ang aking mga gamit. Hindi ako nag-iwan ng sulat. Hindi ako nagpaalam. Wala namang dapat ipagpaalam. Naglakad ako palabas ng bahay na yon, palayo sa bayan na yon, at hindi na lumingon pa. Sa terminal ng bus, bumili ako ng tiket patungo sa pinakamalayo at pinakamalaking syudad na kaya ng natitira kong pera. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Isang lugar kung saan maaari akong maging kahit sino. Ang syudad na yon ay isang halimaw na gawa sa semento at bakal. Ang ingay at gulo ay isang malaking sampal kumpara sa katahimikan ng probinsya. Nakahanap ako ng isang maliit na kwarto sa isang gusaling halos guguhuna. Ang amoy ng alikabok at amag ay palaging nasa hangin. Masikip, madilim, at malungkot. Iyon ang naging bago kong mundo. Para mabuhay, tinanggap ko ang kahit anong trabaho. Naghugas ako ng sandamakmak na plato sa isang karinderya kung saan ang init ng singaw ay humahalo sa aking pawis. Nagbuhat ako ng mga sako ng semento sa isang construction site. Ang aking mga braso ay namanhid sa bigat. Gabi-gabi, umuuwi ako sa aking kwarto na ang tanging nararamdaman ay ang sakit ng katawan at ang kumakalam na sikmura. Isang araw, habang binibilang ko ang mga huling barya sa aking pitaka, may napansin akong isang sobre na nakasingit sa isang lumang libro na binili ko sa bangketa. Hindi ko ito napansin noon. Nang buksan ko, naglalaman ito ng ilang libong piso. Walang sulat, walang pangalan. Ngunit may isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng sabong panlaba na laging gamit ni Aling Alma. Isang lihim na tulong mula sa nag-iisang taong nanatiling tapat sa akin. Nang gabing iyon, habang naguhugas ako ng isang malaking kaldero sa kusina ng karinderya, saglit akong napatigil. Sa makintab na takip nito, nakita ko ang aking refleksyon. Ang aking muka ay pagod at may mga bahid ng dumi. Ang aking buhok ay magulo. Ang aking mga mata ay malalim. Mukha akong talunan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa kaibuturan ng aking mga mata, may nakita akong isang kislap, isang apoy na hindi pa kailanman naroon, isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Pag-uwi ko, sa aking paglalakad, isang papel na nakadikit sa isang poste ng kuryente ang pumukaw sa aking pansin. Ang papel ay luma na at medyo basa ng ambon. Nakasulat dito, Night classes for accounting. Enroll now. Mura lang ang matrikula. Nakatitig ako sa anunsyo. Isang maliit na pinto. Isang manipis na sinulid ng pag-asa sa gitna ng walang katapusang kadiliman. May sapat pa ba akong lakas para buksan ito? May karapatan pa ba akong mangarap? Nakatayo ako sa harap ng poste. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ng gabi ay nanunuot sa aking mga buto. Ang kapirasong papel na yon ay tila isang pintuan sa ibang mundo. Isang mundo na matagal ko nang tinalikuran. Ang mundo ng mga pangarap. Ginamit ko ang perang ipinadala ni Aling Alma. Ang bawat piraso nito ay tila may bigat ng kanyang kabutihan para magpatala. Ang eskwelahan ay hindi isang malaking unibersidad. Isa lamang itong maliit na silid sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali na may mga upuang hindi magkakapareha at amoy ng mga lumang papel. Ngunit para sa akin, sa sandaling iyon, ito ay isang santuwaryo. Nagsimula ang isang buhay na may dalawang mukha. Sa umaga, ako si Isabel, ang manggagawa. Ang aking mga kamay ay abala sa pagkayod. Ang aking balat ay sanay na sa init ng apoy sa kusina, sa gaspang ng mga sako ng semento, sa amoy ng sebo at alikabok.
Ang aking katawan ay isang makina na kailangang kumilos para may mailaman sa tiyan at may maibayad sa upa. Bawat araw ay isang pakikipaglaban para sa kaligtasan. Ngunit sa gabi, ako ay nagiging si Isabel, ang estudyante. Pag-uwi ko sa aking munting kwarto, pagkatapos ng isang mabilis na paligo at isang simpleng hapunan, ang pagod na katawan ay napapalitan ng isang isip na uhaw sa kaalaman. Sa liwanag ng isang maliit na bumbilya, ang mundo ng mga numero ay bumubukas sa akin. Ang mga ledger, ang mga balance sheet, ang mga equation, hindi sila mga tuyong konsepto. Para sa akin, sila ay isang wika, isang perpektong sistema kung saan ang lahat ay may katumbas, kung saan walang puwang para sa kasinungalingan. Sa mundo ng accounting, ang bawat sentimo ay kailangang may patutunguhan. Ang katotohanan ay palaging lumalabas sa huli. Doon, sa katahimikan ng gabi, habang ang tanging naririnig ay ang marahang paggalaw ng aking lapis sa papel, nakahanap ako ng kapayapaan. Ito ang naging aking pagtakas. Ito ang naging aking pag-asa. Ang aming guro ay si Ginang Consuelo Reyes, isang babaeng may edad na ang buhok ay halos puti na, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay matalas. Hindi siya ang tipo ng guro na malambing. Siya ay mahigpit, direkta, at walang pasensya sa katamaran. Ang accounting ay hindi isang libangan. Sabi niya sa aming unang klase, ang kanyang tingin ay isa-isang dumadaan sa aming lahat. Ito ay isang disiplina, isang sandata. Kung nandito kayo para magpalipas ng oras, maaari na kayong umalis ngayon din. Marami ang natakot sa kanya. Ngunit ako, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang kinang ng paggalang para sa propesyon, isang passion na hindi napapatay ng panahon. Isang gabi, napansin niya ang aking mga kamay. Hija, tawag niya sa akin pagkatapos ng klase. Ano ang trabaho mo sa umaga? Kahit ano po, ma'am, sagot ko. Sa karinderya, sa construction site, kung saan po may bayad. Tinitigan niya ang mga kalyo sa aking palad, pagkatapos ay ang aking kwaderno na puno ng mga solusyon. Hindi siya nagsalita, ngunit tumango siya na para bang may isang bagay siyang naunawaan. Dumating ang araw na ibinigay niya ang isang problema na walang sino man sa amin ang makasagot. Isang komplikadong kaso ng isang kumpanyang nalulugi na may mga ulat sa pananalapi na tila perpekto sa unang tingin. May mali dito, sabi niya. Isang malaking pagkakamali na nakatago sa harap mismo ng inyong mga mata. Hanapin ninyo. Nag-ubos ng isang oras ang klase. Isa-isang sumuko ang aking mga kaklase. Ang hangin sa silid ay napuno ng pagkabigo. Ngunit ako, habang tinititigan ko ang mga numero, may napansin akong isang pattern. Isang maliit na bagay na paulit-ulit. Isang daloy ng pera na hindi umaayon sa lohika ng negosyo. Hindi ito isang pagkakamali sa matematika, kundi isang pagkakamali sa kwento na sinasabi ng mga numero. Nag-aalangan, itinaas ko ang aking kamay. Lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Yes, Miss Maristela? Tanong ni Ginang Consuelo na may bahid ng sorpresa sa kanyang boses. Tumayo ako at dahan-dahang ipinaliwanag ang aking nakita. Ipinaliwanag ko kung paano ang maliliit na gastos na nakatago sa ilalim ng miscellaneous expenses ay sistematikong inililipat sa isang subsidiary na kumpanya na pag-aari pala ng asawa ng CFO. Ipinaliwanag ko kung paano ang perpektong ulat ay isang gawa ng pandaraya. Natahimik ang buong silid. Si Ginang Consuelo ay lumapit sa aking upuan at tiningnan ang aking mga nota. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na naiiba sa kanyang mga mata. Paghanga. Tama ka, sabi niya sa buong klase. Napakatama mo.
Pagkatapos ng gabing iyon, pinaiwan niya ako. May nakikita ako sa iyo, Isabel, sabi niya, habang inaayos niya ang kanyang mga gamit. Isang talento na hindi natututunan sa libro, isang instinct. Ngunit ang talento ay walang silbi kung walang karanasan. Huminto siya at humarap sa akin ng diretso. Mayroon akong maliit na accounting firm. Kailangan ko ng tulong, isang intern. Ang puso ko ay biglang tumibok ng mabilis. Isang pagkakataon, ito na yon. Pero pagpapatuloy niya at ang salitang yon ay nagpabigat sa hangin. Hindi ko kayang mag-alok ng sweldo. Walang bayad. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang aking kaalaman at ang pagkakataong matuto sa tunay na mundo. Natigilan ako. Isang alok na maaaring magbago sa aking buhay, ngunit may isang kondisyon na maaaring pumatay sa akin. Paano ako mabubuhay kung bibitawan ko ang mga trabahong nagbibigay sa akin ng pagkain sa araw-araw? Ito ay isang pagpili sa pagitan ng pangarap at ng sikmurang kumakalam. Pag-isipan mo, sabi ni Ginang Consuelo. Ngunit huwag kang magtagal. Ang oportunidad minsan lang kumatok. Iniwan niya akong nakatayo roon, sa gitna ng walang laman na silid-aralan, na may isang tanong na umuugong sa aking isipan. Anong mas mahalaga? Ang mabuhay bukas o ang magkaroon ng dahilan para mabuhay sa mga susunod na araw? Ang alok ni Ginang Consuelo ay isang bangin. Sa isang dulo ay ang pamilyar na paghihirap, ang tiyak na sahod na nagpapanatili sa akin na buhay. Sa kabilang dulo ay isang pangako ng kinabukasan, ngunit kailangan kong tumawid sa isang tulay na gawa sa gutom at kawalan ng katiyakan. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakaupo ako sa aking maliit na kwarto, nakatitig sa kawalan. Ang huling mga salita ni nanay ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Huwag mong hayaan na yurakan kanila. Ang manatili sa pagiging isang manggagawa habang buhay ay isang paraan ng pamumuhay. Ngunit ang pagtanggap sa alok ni Ginang Consuelo ay isang paraan ng paglaban. Kinabukasan, pumasok ako sa klase na may desisyon. Bago magsimula ang lahat, lumapit ako sa kanya. Ma'am, sabi ko, ang aking boses ay buo at hindi nanginginig. Tinatanggap ko po ang alok ninyo. Isang bahagyang ngiti lamang ang kanyang isinukli. Mabuti, magsimula ka bukas, 8:00 ng umaga, huwag kang mahuhuli. Ang unang linggo ko sa Reyes Accounting Firm ay isang pagsubok sa aking pagpapakumbaba. Ang opisina ay maliit lamang, ngunit malinis at tahimik. Ang amoy ng kape at mga lumang papel ay isang malaking kaibahan sa amoy ng mantika at pawis na dati kong mundo. Ang aking unang gawain ay hindi ang pag-analisa ng mga numero, kundi ang pagtimpla ng kape, ang pagsagot sa telepono, ang pag-aayos ng mga lumang file na halos isang dekada nang nakatambak sa bodega. Habang ang aking mga kasamahan ay kumakain ng masasarap na pananghalian, ako'y tahimik na umiinom ng tubig sa aking pwesto o kumakain ng isang pirasong biskwit na baon ko. Ang tunog ng aking kumakalam na sikmura ay isang palihim na kaaway na kailangan kong labanan sa katahimikan ng opisina. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso ako sa klase at pag-uwi, mag-aaral ako hanggang sa bumagsak ang aking mga mata sa pagod. Ngunit hindi ako nagreklamo. Bawat gawain, gaano man kaliit, ay ginawa ko ng buong husay. Binasa ko ang bawat lumang kaso na aking inaayos, sinisip-sip ang bawat aral na nakapaloob doon. Ako ang unang dumarating sa opisina at madalas, ako ang huling umaalis. Kasabay ni Ginang Consuelo. Isang araw, binigyan niya ako ng isang simpleng gawain. I-cross-check ang mga resibo ng isang matagal na nilang kliyente. Isang kumpanya ng tela. Ito'y isang nakakabagot na trabaho na madalas ay ipinapasa sa mga baguhan. Habang sinusuri ko ang daan-daang resibo,
Isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Isang maliit na anomalya. Mayroong mga paulit-ulit na refunds para sa mga damaged items na ibinibigay sa iilang mga account. Ang mga halaga ay maliit lamang, sapat na maliit para hindi mapansin. Ngunit nang tinipon ko ang lahat ng ito sa loob ng isang taon, ang kabuuan ay isang malaking halaga. Nag-atubili ako. Ang kliyenteng ito ay kasama na ng firm sa loob ng 10 taon. Ang pagkwestiyon sa kanilang mga libro ay isang malaking panganib. Ngunit ang tinig ni Ginang Consuelo ay bumalik sa akin. Ang katotohanan ay palaging lumalabas sa huli. Kinabukasan, dala ang aking mga nota, kumatok ako sa pinto ng kanyang opisina. "Ma'am," sabi ko, "may nakita po akong hindi tama." Sa una, si Ginang Consuelo ay skeptikal. "Imposible, Isabel. Malinis ang kumpanyang iyan." Ngunit ipinakita ko sa kanya ang aking ebidensya. Ang mga spreadsheet na ginawa ko, ang pattern na aking natuklasan. Dahan-dahan, ang kanyang ekspresyon ng pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding focus. Kinuha niya ang kanyang calculator at nagsimulang magkwenta. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, ibinaba niya ang calculator at tumingin sa akin. "Saan mo ito natutunan?" tanong niya. "Nakita ko lang po." Sagot ko. Ang mga numero, parang may sarili silang kwento. Mula sa araw na yon, lahat ay nagbago. Kinuha ako ni Ginang Consuelo sa ilalim ng kanyang direktang pangangalaga. Hindi na ako tagatimpla ng kape. Ako na ang kanyang personal na apprentice. Ibinigay niya sa akin ang mga mas komplikadong kaso. Tinuruan niya ako hindi lamang ng mga teknikal na aspeto ng trabaho, kundi ng pilosopiya sa likod nito. Ang mga numero ay nagsasabi ng kwento, Isabel. Madalas niyang sabihin sa akin. Ang trabaho natin ay pakinggan itong mabuti, lalo na ang mga ibinubulong nito sa katahimikan. Lumipas ang mga buwan na naging taon. Ang aking mga kamay ay nawalan na ng kalyo mula sa manual na paggawa, napalitan ng bahagyang mantsa ng tinta. Ang aking katawan ay nagkaroon ng laman. Ang aking mga mata ay nagkaroon ng kumpiyansa. Dumating ang araw ng aking pagtatapos. Sa maliit na seremonya, tinawag ang aking pangalan bilang valediktorya ng klase. Habang umaakyat ako sa entablado upang tanggapin ang aking medalya, nakita ko si Ginang Consuelo na nakaupo sa unang hilera. Hindi siya pumapalakpak, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong palakpak. Nakita ko ang pagmamalaki. Pagkatapos ng selebrasyon, bumalik kami sa opisina. "May gusto akong ibigay sa iyo bilang regalo sa iyong pagtatapos," sabi niya. Inilapag niya sa kanyang mesa ang isang makapal na folder. Ang kulay nito ay itim, na may simpleng label sa harap. Dumating ito kaninang umaga. Isang malaking kaso. Isang higanteng nalulunod sa sarili nitong mga problema. Kailangan nila ng isang independent audit at kailangan nila ito kaagad. Dahan-dahan niyang itinulak ang folder sa aking harapan. Ang aking mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang inaabot ko ito. Binuksan ko ito. At ang unang mga salitang nabasa ko ay tila isang suntok na nagpabalik sa akin sa nakaraan. Isang multo na matagal ko nang sinubukang ibaon. Sa itaas ng kontrata, nakasulat sa malalaki at matitingkad na letra ang pangalan, Villamor Maritime Holdings. Itinaas ko ang aking paningin mula sa folder patungo kay Ginang Consuelo. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. "Handa ka na bang harapin ang iyong nakaraan, Isabel Maristela?" Ang mga salitang Villamor Maritime Holdings sa folder ay parang isang tatak na nakapaso sa aking balat. Ang puso ko'y biglang bumilis, isang mabigat na tambol sa loob ng aking dibdib na nagpabalik sa lahat ng alaala na pilit kong ibinaon. Ang lamig ng marmol sa aking likod, ang mapanuyang nangiti ni Frida, ang mga baryang kumalat sa sahig, ang huling hininga ni nanay. Itinaas ko ang aking mga mata
at sinalubong ang tingin ni Ginang Consuelo. Nakita niya ang unos sa aking kalooban, ang digmaan sa pagitan ng kahapon at ngayon. Naghihintay siya. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Ang hangin ay tila naglalaman ng abo ng nakaraan. Ngunit nang ibinuga ko ito, kasama nitong lumabas ang takot at pag-aalinlangan. Ang natira ay isang malamig at matigas na determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang kadena na humihila sa akin pababa. Ito na ngayon ang aking panggatong. Handa na po ako, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at matatag. Makalipas ang 2 araw, naroon na ako. Nakatayo sa labas ng pinto ng boardroom ng Villamor Maritime Holdings. Ang pintong gawa sa madilim na kahoy ng Nara ay tila isang portal sa aking nakaraan. Ngunit hindi na ako ang Isabel na pinalabas dito 3 taon na ang nakalipas. Ang suot ko ay isang madilim na kulay abong business suit na simpleng ngunit may tamang bagsak. Ang aking buhok ay nakapusod ng maayos. Ang aking mga kamay na dati puno ng kalyo ay may hawak na isang leather-bound portfolio. Binuksan ng isang assistant ang pinto para sa akin. Ang silid ay eksakto tulad ng naaalala ko mula sa mga panahong nililinis ko ito. Malamig, malawak, at nag-uumapaw sa kapangyarihan. Ang isang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Sa paligid nito ay nakaupo ang mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng ang mga muka ay nakaukit sa yaman at impluensya. At sa dulo ng mesa, sa upuang nakalaan para sa CEO, nakaupo si Leandro Villamor. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasalita nang ako'y pumasok. The third quarter projections are ang kanyang mga salita ay namatay sa hangin. Ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, na umiwas sa akin 3 taon na ang nakalipas. Ngayoy nakatitig sa akin, hindi makapaniwala. Ang hawak niyang tasa ng kape ay bahagyang kumalampag nang ibinaba niya ito sa mesa. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha, para siyang nakakita ng isang multo. Narinig ko ang mga mahihinang bulungan na gumapang sa paligid ng mesa. Ang mga kunot noon ng pagkalito ay napalitan ng dahan-dahang pagkilala sa mga mukha ng ilan na naroon na noon pa. Hindi ko sila pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang bakanteng upuan sa kabilang dulo ng mesa na inihanda para sa lead auditor. Naglakad ako nang may tiyak na mga hakbang. Ang bawat pagtama ng aking takong sa sahig ay isang deklarasyon. Hindi na ako ang tagapaglinis. Hindi na ako ang biktima. Magandang umaga po. Bati ko sa lahat. Ang aking boses ay malinaw at propesyonal. Umaalingaw sa biglaang katahimikan ng silid. Ako po si Isabel Maristela, ang lead auditor mula sa A. Reyes Accounting Firm. Nandito po kami para isagawa ang independent financial audit ng Villamor Maritime Holdings. Inilapag ko ang aking portfolio sa mesa at binuksan ito. Hindi ko tiningnan si Leandro. Tiningnan ko ang bawat miyembro ng board isa-isa. Base sa aming paunang pagsusuri, sa mga pampublikong ulat, pagpapatuloy ko, nakikita namin ang ilang mga seryosong issue sa cash flow at mga hindi maipaliwanag na pagkalugi sa ilang mga proyekto. Ang aming layunin sa mga susunod na linggo ay tukuyin ang pinagmulan ng mga problemang ito at magbigay ng isang komprehensibong ulat. Si Leandro ay tila natauhan. Tumikhim siya. Pilit na ibinabalik ang kanyang propesyonal na anyo. Miss Maristela, welcome. Hindi namin inaasahan na Mr. Villamor. Putol ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, ay direktang tinitingnan siya. Ginawa kong formal at malamig ang aking tono. Ang aming kumpanya ay pinili ng inyong audit committee para sa aming reputasyon sa pagiging masusi at walang kinikilingan. Iyon po ang maaasahan ninyo sa amin.
Ang pagtawag ko sa kanya ng Mr. Villamor ay isang pader na bigla kong itinayo sa pagitan namin. Nakita ko ang sakit na dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala. Ang natitirang bahagi ng pulong ay lumipas sa isang makapal na tensyon. Nagpresenta ako ng aming plano, sumagot sa mga tanong ng may kumpiyansa at katumpakan. Si Leandro ay halos hindi na nagsalita. Siya'y nakaupo lamang doon, nakatingin sa akin na para bang sinusubukan niyang unawain kung paanong ang babaeng minsan niyang hinayaang itapon na parang basura ay siya ngayong nakaupo sa kanyang harapan. Hawak ang kapalaran ng kanyang kumpanya. Nang matapos ang pulong at nagsimulang mag-alisan ang mga miyembro ng board, sinubukan niyang lumapit. "Isabel," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos pakiusap. "Can we talk?" Huminto ako sa aking pagliligpit ng gamit at humarap sa kanya. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling blanko, walang emosyon. "Mr. Villamor, kung wala na po kayong katanungan tungkol sa audit, marami pa po akong kailangang gawin." Sagot ko. "Mayroon pong inilaan na temporary office para sa aming team. Kung meron po kayong karagdagang impormasyon, maaari niyo pong ipaabot sa aking assistant." Pagkasabi niyon, tumalikod na ako at naglakad palabas ng boardroom, hindi na lumingon pa. Sa aming pansamantalang opisina, isang maliit na silid na may tanawin ng daungan, sinimulan ko agad ang trabaho. Umupo ako sa aking mesa, binuksan ang aking laptop, at nag-type ng isang email na naka-address sa buong accounting department ng Villamor Maritime. Ang subject, urgent, request for financial records. Ang nilalaman ay simple at direkta. Ang una kong opisyal na kahilingan, access sa lahat ng financial records sa nakalipas na 5 taon, walang itatago. At sa dulo, idinagdag ko ang isang partikular na pangungusap. Bigyan ng prioridad ang lahat ng proyektong personal na pinamahalaan, inaprubahan o may kinalaman si Mrs. Frida Almonte Villamor. Sa kabilang dulo ng gusali, sa loob ng marangyang penthouse kung saan siya nakatira, naramdaman ni Frida Almonte Villamor ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang natatarantang si Leandro. Binasa niya ito. At pagkatapos ay binasa niya itong muli. Ang hawak niyang kopita ng alak ay nagsimulang manginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 mahahabang taon ng kanyang paghahari, nakaramdam si Frida ng tunay na takot. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabo at walang katapusang agos ng mga numero, mga dokumento, at mga tasa ng kape. Ang aming pansamantalang opisina ay naging isang kuweba na gawa sa papel. Ang mga pader ay natabunan ng mga flowchart. Ang mga mesa ay halos hindi na makita sa ilalim ng mga tumpok ng ledger at mga ulat. Gabi-gabi, habang ang buong gusali ay tahimik na, ang tanging ilaw na nagniningning ay mula sa aming mga bintana. Ang aking team ay binubuo ng mga bata at dedikadong auditor na hinubog ni Ginang Consuelo. Lahat kami ay may parehong paggalang sa katotohanan na sinasabi ng mga numero. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ang kalmadong sentro ng bagyo. Bawat transaksyon, bawat resibo, bawat kontrata ay dumadaan sa aking masusing mga mata. Dito ko natuklasan ang mga unang anino. Mayroong mga malalaking bayad na napupunta sa mga kumpanyang hindi pamilyar ang pangalan. Mga kumpanyang tila sumulpot na lang mula sa kawalan. Golden Dragon Logistics, Pacific Pearl Ventures. Ang kanilang mga pangalan ay mararangya, ngunit ang kanilang mga address ay patungo sa mga abandonadong gusali o mga bakanteng lote. Mga shell company, isang klasikong paraan upang itago ang pera. Ang daloy ng pera ay palaging may isang pattern. Nagsisimula ito sa isang proyekto na personal na pinamahalaan ni Frida. At tila naramdaman ni Frida na ang mga anino ay nagsisimula ng humaba.
Biglang naging mahirap ang aming trabaho. Ang mga dokumentong hinihiling namin ay biglang nawawala o nasa malalim na archival at aabutin daw ng ilang linggo bago mahanap. Ang mga taong gusto naming kausapin ay bigla na lang nagkakaroon ng emergency leave. Ito ay isang malinaw na pagtatangka na bagalan kami, na ubusin ang aming pasensya, na iligaw kami. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aaral ng isang partikular na kahina-hinalang kontrata, ang pinto ng aming opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok si Frida na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang pulang bestida ay isang sigaw ng kapangyarihan sa aming tahimik na mundo ng kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "What do you think you're doing?" Simula niya hiya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Ang aking team ay natigilan. Ang kanilang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng kanilang mga keyboard. Dahan-dahan akong tumayo. "Mrs. Villamor," sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at pantay. "Nagtatrabaho po kami. May maitutulong po ba ako sa inyo?" Lumakad siya palapit sa aking mesa. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. "Don't you Mrs. Villamor me?" sabi niya, halos pabulong. "Alam kong alam mo kung ano ang ginagawa mo. You're digging. Akala mo ba dahil nakapagsuot ka lang ng konting class, isa ka na sa amin? Basura ka pa rin, Isabel. Isang basurang nagkukunwaring perlas." Ang kanyang mga salita ay mga batong ibinabato, dinisenyo, para basagin ako. Ngunit ang Isabel, nakaharap niya ngayon, ay hindi nagawa sa babasaging salamin. Ako'y gawa na sa bakal. Hindi ako sumagot sa kanyang mga insulto. Sa halip, kinuha ko ang isang dokumento mula sa aking mesa. "Yamang nandito na po kayo. Baka po matutulungan ninyo kami. Itong kontrata sa Golden Dragon Logistics para sa pagbili ng mga crane. Mukhang ang presyo po ay doble sa karaniwang market value. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit inaprubahan ninyo ito?" Ang biglaang pagbabago ng usapan ay nagpatigil sa kanya. Napakurap siya. Ang kanyang galit ay napalitan ng panandaliang pagkalito. I don't deal with the small details. That's what my people are for." "I see," sabi ko. Dahil ang small detail na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyong pisong pagkalugi para sa Villamor Maritime. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot, ngunit wala na siyang masabi. Ang kanyang mga sandata, ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang mga insulto ay walang epekto sa malamig at matigas na pader ng katotohanan. "Kung wala na po kayong ibang kailangan, Mrs. Villamor," pagpapatuloy ko. "Marami pa po kaming trabaho. Ang bawat oras na nasasayang dito ay karagdagang gastos para sa kumpanya ng asawa ninyo." Sa huli, siya ang unang umiwas ng tingin. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang pag-alis ay kasing gulo ng kanyang pagdating. Nang magsara ang pinto, isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang pinakawalan ng aking team. Ngunit ako, nanatiling nakatayo. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Sa ilalim ng aking kalmadong anyo, ang pagharap sa kanya ay mas mahirap kaysa sa inakala ko. Sa kanyang opisina, si Leandro ay nakarinig ng mga bulungan tungkol sa nangyari. Ang kanyang pagkabahala ay lumalalim sa bawat araw. Nakikita niya ang pagbabago sa kilos ni Frida, ang kanyang pagiging iritable, ang kanyang mga lihim na tawag sa telepono. At nakikita niya si Isabel, kalmado, nakapokus, hindi natitinag. Gabi-gabi, nakikita niya ang ilaw mula sa opisina nito na nananatiling bukas. Isang gabi, hindi na niya natiis. Nagpadala siya ng kanyang assistant na may dalang mainit na kape at pagkain para sa buong team ni Isabel. Isang maliit na kilos, isang tahimik na pag-amin na nakikita niya ang kanilang paghihirap. Tinanggap ito ng aking team ng may pasasalamat. Ngunit ako, pagkatapos kong pasalamatan ng assistant, umupo ako
at nag-type ng isang maikling email. To Leandro Villamor, CEO. Subject, Evening Provisions. Mr. Villamor, thank you for your consideration. However, please be advised that to maintain the integrity and independence of this audit, it is our firm's policy to refuse any form of gifts from the client. Sincerely, Isabel Maristela Pinindot ko, ang send. Ito ay isang profesional na sagot. Ngunit sa pagitan ng mga linya, ang mensahe ay malinaw. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Hindi ko kailangan ang awa mo. Habang papalalim ang gabi, mag-isa na lamang ako sa opisina. Muli kong binuksan ang file ng mga shell company. Sinimulan kong i-cross-reference ang mga pangalan ng mga direktor at incorporator na nakalista sa mga papeles. Karamihan ay mga pangalang hindi ko kilala. Ngunit habang tinitipa ko ang bawat isa sa database, isang pangalan ang tila tumalon mula sa screen at sinampal ako. Isang pangalan na narinig ko sa isang bulong, 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng tapat na alalay ni Frida, ang lalaking naroon sa security office noong araw na yon, Marco de Vera. Ang huling piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mahulog sa tamang lugar. Ang pangalang Marco de Vera ay isang susi na nagbukas sa lahat ng nakakandadong pinto. Gamit ang impormasyong yon, ang aking team ay gumalaw na parang isang daluyong. Sa loob ng 24 na oras, nabuo namin ang isang larawan na hindi na malabo. Ang mga shell company, ang mga pekeng kontrata, ang mga bank account sa ibang bansa, lahat ay konektado kay Marco de Vera. At kung nasaan si Marco, naroon din ang anino ni Frida. Inihanda ko ang aking ulat. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang simpleng presentasyon ng mga katotohanan. Isang mapa na nagpapakita kung saan nagsimula ang pera at kung saan ito nagtapos. Sa susunod na pulong ng Board of Directors, ipinresenta ko ang aming mga natuklasan. Ang hangin sa silid ay mabigat at halos hindi ka makahinga. Ipinakita ko sa malaking screen ang mga flowchart, ang mga bank statement, ang mga pangalan. Kalmado at metodikal kong ipinaliwanag ang bawat hakbang ng komplikadong pagnanakaw. Sa kabuuan, pagtatapos ko, ang aming paunang pagtatansya ay halos kalahating bilyong piso ang nawala sa kumpanya sa loob ng 3 taon na inilipat sa mga account na konektado sa mga kumpanyang ito. Ipinakita ko ang mga pangalan ng Golden Dragon Logistics at Pacific Pearl Ventures at ang lahat ng kumpanyang ito ay may iisang incorporator at primary signatory, si Mr. Marco de Vera, ang executive assistant ni Mrs. Frida Villamor. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagtanggi. Si Leandro ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Walang emosyon, walang reaksyon. Pagkatapos ng pulong, habang nagliligpit ako ng gamit, ang mga miyembro ng board ay isa-isang umalis na walang imik. Si Leandro lamang ang nanatili. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita akong isang bagay na bago. Isang malamig na apoy, isang desisyon. Nang makabalik siya sa kanyang opisina, tinawag niya ang hepe ng kanyang personal na security. Hanapin mo si Marco de Vera. Utos niya, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Dalhin mo siya sa opisina ko. Ngayon din. At siguraduhin mong walang sino mang makakaalam. Makalipas ang 1 oras, si Marco de Vera ay dinala sa opisina ni Leandro. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isinara ni Leandro ang pinto. Hindi siya umupo sa kanyang malaking silya. Tumayo siya sa harap ni Marco. Mas matangkad, mas makapangyarihan. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Golden Dragon Logistics, sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay kalmado na nakakatakot.
Pacific Pearl Ventures. Pamilyar ba sa iyo ang mga pangalang ito, Marco? Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Nauutal na sagot ni Marco, habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Talaga? Tanong ni Leandro. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento, isang kopya ng incorporation papers. Dahil ang pangalan mo at pirma mo ang narito. Sa lahat ng ito, lalaki ang mga mata ni Marco. Peke po yan. Sir, ipinain lang ako. Wala po akong kinalaman dyan. Kung gayon, hindi mo rin siguro kilala ang may-ari ng bank account sa Cayman Islands kung saan napupunta ang lahat ng pera. Pagpapatuloy ni Leandro, hindi pinapansin ang kanyang pagtanggi. Sir, pakiusap. May dalawa kang pagpipilian, Marco, sabi ni Leandro habang dahan-dahang lumalapit. Maari mong akuin ang lahat ng ito. Mananagot ka sa pagnanakaw at hahayaan kitang mabulok sa kulungan o maari mong sabihin sa akin ang buong katotohanan. Sino ang nag-utos sa'yo? Sino ang kasama mo? Ang katapatan mo ay nasa isang barkong palubog na, Marco. Piliin mo kung sino ang una mong ililigtas. Ang mga balikat ni Marco ay bumagsak. Ang kanyang pagtanggi ay gumuho. Sa ilalim ng matinding titig ni Leandro, siya ay nasira. Si Ma'am Frida po. Halos pabulong niyang sabi. Siya po ang nag-utos ng lahat. Lahat? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay mas lalong tumigas at doon bumuhos ang lahat. Isinalaysay ni Marco ang bawat detalye ng pagnanakaw at pagkatapos, sa pag-aakalang makakakuha siya ng simpatiya, idinagdag niya ang isang bagay pa. Sir, matagal ko na pong gustong sabihin sa inyo, pati po yung nangyari noon kay Isabel. Yung tagapaglinis, si Ma'am Frida din po ang may pakana ng lahat. Siya ang naglagay ng pera at dokumento sa locker niya. Inutusan niya lang po ako. Maniwala po kayo sa akin. Sa buong panahong iyon, ang telepono ni Leandro ay nakapatong sa kanyang mesa. Ang screen ay madilim. Ngunit sa ilalim ng kadilimang iyon, isang maliit na pulang ilaw ang kumikislap. Ang voice recorder ay bukas. Pagkatapos umamin ni Marco, tinawag ni Leandro ang security at pinalabas siya. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang stop. Pinakinggan niya ang recording. Bawat salita ni Marco ay isang patunay. Bawat pangungusap ay isang pako sa kabaong ng kasinungalingan. Narinig niya ang pangalan ni Frida at narinig niya ang pangalan ni Isabel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Isabel, 3 taon na ang nakalipas, ay bumalik sa kanya. Nakatayo sa lobby, payat, mag-isa. Mahigpit na hawak ang isang kupas na litrato. Isang alon ng pagsisisi at pagkasuklam sa sarili ang bumalot sa kanya, mas malakas kaysa dati. Ang kanyang pananahimik noon ay isang krimen. At ngayon, oras na para magbayad. Nang gabing iyon, umuwi siya sa kanilang mansyon. Ang hapunan ay nakahain na sa mamahabang mesa, kumikinang sa ilalim ng isang kristal na chandelier. Naroon si Frida, maganda at elegante, gaya ng dati, na para bang walang nangyari. Naroon din si Doña Celestina, ang reyna sa kanyang palasyo. Hindi umupo si Leandro. Tumayo siya sa dulo ng mesa. It's over, Frida, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang buhay, walang emosyon. Natawa si Frida, isang pekeng tawa. Darling, what are you talking about? Stress lang yan sa trabaho. Halika, kumain na tayo. Huwag mo akong tawaging darling, sagot ni Leandro. Leandro, anak, ano ba yan? Sabat ni Doña Celestina. Huwag kayong mag-away sa harap ng hapunan. Nababaliw ka na ba, Leandro? Sabi ni Frida. Ang kanyang ngiti ay nagsisimulang maglaho. Dahil lang ba sa basurang yon, maniniwala ka sa isang hamak na tagapaglinis kaysa sa asawa mo? Hindi na nagsalita si Leandro. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa.
Inilapag niya ito sa gitna ng makintab na mesa sa pagitan ng mga mamahaling plato at kubyertos. Hindi ko na kailangang maniwala sa kanya, sabi ni Leandro. Let's hear it from Marco himself. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan ng marangyang silid ay binasag ng isang boses. Ang nanginginig, desperado at takot na boses ni Marco de Vera na isinasalaysay ang bawat kasinungalingan, bawat pagnanakaw, bawat pagtataksil. Ang tunog mula sa speaker ng telepono ay malinaw, malupit at walang awa. Ang boses ni Marco mula sa telepono ay umalingaw-ngaw sa hapagkainan. Isang lason na dahan-dahang gumapang at sinira ang lahat ng nasa paligid nito. Sa bawat salita ng kanyang pag-amin, ang kulay sa mukha ni Frida ay unti-unting nawawala. Hanggang sa ito'y naging kasing puti ng mantel sa mesa. Nang matapos ang recording at ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang ugong ng aircon, ibinagsak ni Frida ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Sinungaling! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng pagkasindak. Binayaran mo siya para siraan ako, Leandro. How dare you? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito. Ngunit ang kanyang pagtanggi ay walang bigat. Ang katotohanan ay may sariling tinig. At iyon ang narinig nilang lahat. Si Doña Celestina ay nakaupo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha, na laging puno ng pagmamataas at kontrol, ay nagpakita ng isang emosyon na bihirang makita dito. Pagkatalo. Tumingin siya kay Leandro, pagkatapos ay kay Frida. Ang imperyong pinaghirapan niyang buuin at protektahan ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa isang kaaway sa negosyo, kundi dahil sa kasakiman at kayabangan na nasa loob mismo ng kanyang tahanan. Hindi ito totoo, bulong niya, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa kanyang sarili. Isang desperadong pagtatangka na kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay isang masamang panaginip. Hindi na nagsalita si Leandro. Walang galit sa kanyang mukha. Walang tagumpay. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Kinuha niya ang kanyang telepono, tumalikod, at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Frida habang nanginginig siyang tumatayo. Leandro, bumalik ka dito. Huwag mo akong tatalikuran. Huminto si Leandro sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Hindi ako ang tumatalikod sa iyo, Frida, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Tinalikuran mo na ang iyong sarili, matagal na. At tinawag ko na rin ang pulis, paparating na sila. Pagkasabi niyon, lumabas siya at isinara ang pinto. Ang mga sumunod na sandali ay isang kaguluhan. Ang pagdating ng mga pulis, ang mga sigaw at pagpupumiglas ni Frida habang isinusubo siya sa isang sumbong ng qualified theft at corporate fraud. Ang flash ng mga kamera mula sa mga reporter na kakimobrazom ay nakaabang na sa labas ng kanilang gate. Ang pangalan ng mga Villamor at Almonte na dating simbolo ng kapangyarihan ay nabahiran ng kahihiyan sa isang gabi lamang. Kinabukasan, isang pangkalahatang pagpupulong ang ipinatawag sa Villamor Maritime Holdings. Ang malaking function hall ay puno ng mga empleyado, mula sa mga janitor hanggang sa mga top executive. Ang hangin ay puno ng mga bulungan at hindi katiyakan. Umakyat si Leandro sa entablado. Hindi siya ang CEO na nakikita nila araw-araw. Matikas, kontrolado, malayo. Ang Leandro na nakatayo sa harap nila ngayon ay isang taong pagod. Isang taong may pasanpasang bigat sa kanyang mga balikat. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay ipinapalabas sa mga speaker sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayong umaga dahil may utang ako sa inyo. Utang ko sa inyo ang katotohanan. At doon,
Isinalaysay niya ang lahat. Hindi niya itinago ang anumang detalye. Inamin niya ang pandarambong na ginawa ng kanyang asawa. At pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ngunit meron pa akong isang kasalanan. Pagpapatuloy niya. Isang kasalanan na mas matagal at mas personal. 3 taon na ang nakalipas, isang empleyado natin ang pinaratangan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Pinanood ko siyang tanggalan ng dignidad, tanggalan ng trabaho, at wala akong ginawa. Ang aking pananahimik ay naging kasabwat sa isang malaking kasinungalingan. Ang empleyadong yon ay si Miss Isabel Maristela. Isang kolektibong paghinga ang maririnig sa buong hall. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa akin, kung saan ako ay tahimik na nakatayo sa isang sulok sa likuran, kasama ang aking team. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa kanya sa harap ninyo, sabi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin sa gitna ng karamihan dahil walang salita ang makakapagbalik ng kanyang nawala. Ngunit mayroon akong obligasyon na ituwid ang isang pagkakamali. Kaya't sa harap ninyong lahat, bilang pinuno ng kumpanyang ito at bilang isang taong nagkamali, ako ay humihingi ng paumanhin. Isabel, I am sorry. Ang kanyang mga salita ay tapat. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Naramdaman ko ito, naramdaman ng lahat. Ngunit ang sakit sa aking puso ay isang sugat na napakalalim. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maibibigay ng ganoon kadali. Nang matapos ang kanyang talumpati, ang mga tao ay dahan-dahang nag-alisan, nag-iiwan ng isang landas sa pagitan namin ni Leandro. Naglakad ako palapit sa entablado. Nagtama ang aming mga mata. Tapos na ang aming audit, sabi ko. Ang aking boses ay formal pa rin. Ang final report ay ipapadala namin bukas. Isabel, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Ang paumanhin ninyo, Mr. Villamor, ay hindi na maibabalik ang buhay ng aking ina. Bawat salita ay isang patak ng yelo na nagpapatigas sa hangin sa pagitan namin. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Isang sakit na sumasalamin sa sakit na matagal ko nang dinadala. Tumalikod ako, naghahanda ng umalis. Tapos na ang lahat. Ngunit huminto ako. Hindi pa ako tapos, sabi ko. Hindi lumilingon. Naramdaman ko ang kanyang pagkalito. Dahan-dahan akong humarap muli sa kanya at sa mga natitirang miyembro ng board na naroon pa. At sa unang pagkakataon, mula nang bumalik ako, isang bagong ekspresyon ang lumitaw sa aking muka. Hindi na ito ang malamig na maskara ng isang auditor. Ito ay ang mukha ng isang manlalaro na handa ng ilapag ang kanyang huling baraha. Ang aking tingin ay matalim, nakalkula, at puno ng kapangyarihan na ngayon ko lang ganap na aangkinin. Ang aking mga salitang hindi pa ako tapos ay nanatiling nakabitin sa hangin ng function hall, isang pangako at isang banta. Ang pagkalito sa mukha ni Leandro at ng mga natitirang miyembro ng board ay halos nahahawakan. Inaasahan nilang aalis ako na ngayong napatunayan ko na ang aking kawalang sala at nakita kong nagbayad ang may kasalanan, ang aking misyon ay tapos na. Ngunit ang misyon ko ay hindi lang tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, ang buong mundo ng negosyo ay nayanig. Ang balita tungkol sa iskandalo sa Villamor Maritime ay nasa lahat ng pahayagan at business channel. Ang pangalan ni Frida Almonte Villamor ay naging simbolo ng corporate greed. Dahil dito, ang stock price ng Villamor Maritime ay bumulusok pababa. Ang barko na matagal nang itinuturing na hindi kayang palubugin ay biglang nagkaroon ng malaking butas sa tagiliran at mabilis na pinapasok ng tubig. Ang mga investor ay nataranta, nag-uunahan sa pagbenta ng kanilang mga shares. Ito ang sandaling hinihintay namin ni Ginang Consuelo. Habang ang lahat ay nagpapanik, kami ay tahimik na kumikilos.
Ang R. Reyes Accounting Firm ay hindi lamang isang simpleng auditing firm. Sa likod nito, si Ginang Consuelo ay nagpapatakbo rin ng isang maliit at pribadong investment fund na binubuo ng mga kliyenteng nagtitiwala sa kanyang matalas na instinct. Sa kanyang utos, ang pondo ay nagsimulang bilhin ang mga bumabagsak na shares ng Villamor Maritime. Tahimik, mabilis, at sa pamamagitan ng iba't ibang broker para hindi makalikha ng hinala. Hindi ito isang pagbili dahil sa awa. Ito ay isang strategic na pag-atake. Isang linggo pagkatapos ng pangkalahatang pagpupulong, isang anunsyo ang ipinadala sa lahat ng shareholder ng Villamor Maritime, isang emergency stockholders meeting. Ang dahilan, isang bagong block ng mga shareholder na ngayon ay nagmamay-ari ng isang malaking porsyento ng kumpanya ay humihiling ng isang upuan sa board of directors. Ang araw ng pulong ay maulap at mahangin na para bang ang kalikasan ay nakikiramay sa tensyon. Ang boardroom ay puno ng mga mukha ng mga taong nag-aalala. Nang pumasok si Leandro, ang kanyang mukha ay mas pagod kaysa dati. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng biglaang pagbiling ito. Ang alam niya lang ay isang pating ang nakapasok sa kanyang teritoryo. Nagsimula ang pulong. Ang corporate secretary ay tumayo. We are here to acknowledge the entry of a new major shareholder group represented by Mrs. Consuelo Reyes. Pumasok si Ginang Consuelo sa silid kasama ang kanyang abogado. Kalmado, elegante, at may autoridad na hindi matatawaran. Ngunit hindi siya ang umupo sa upuang inilaan para sa bagong miyembro. Salamat sa inyong lahat. Simula ni Ginang Consuelo. Ang aming pondo ay naniniwala na sa kabila ng kasalukuyang krisis, mayroon pa ring malaking potensyal ang Villamor Maritime. Ngunit nangangailangan ito ng isang bagong direksyon, isang bagong pananaw. Kaya't bilang kinatawan ng aming grupo, nais kong opisyal na inominate ang aming pinagkakatiwalaang consultant para sa bakanting upuan sa board. Lumingon siya sa pinto. Ladies and gentlemen, Miss Isabel Maristela. At pumasok ako. Kung ang pagbabalik ko bilang auditor ay isang sorpresa, ang pagpasok ko ngayon bilang isang kandidato sa board ay isang lindol. Ang katahimikan sa silid ay mas matindi kaysa dati. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ng bawat isa, ngunit ang pinakamatindi ay ang kay Leandro. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Ginang Consuelo, at pabalik sa akin. Ang kanyang isip ay tila nagpupumilit na iproseso ang imposibleng nangyayari. Si Doña Celestina, na naroon din bilang isang major shareholder, ay napatayo. This is absurd. Isa siyang ano, Ginang? Tanong ko. Ang aking boses ay malamig at matalas, pumuputol sa kanyang mga salita. Isang dating tagapaglinis? Isang taong pinaratangan ninyo ng pagnanakaw? O isang auditor na nakakita sa lahat ng kabulukan na hindi ninyo nakita sa loob ng sarili ninyong kumpanya? Walang nakasagot. Dahil sa laki ng porsyento ng shares na hawak ng aming grupo, ang nominasyon ko ay hindi na kailangan pang pagbotohan. Ito ay isang katiyakan. Umupo ako sa bakanting silya sa tabi ni Leandro. Ang distansya sa pagitan namin ay isang pulgada lamang ng espasyo, ngunit ito'y isang bangin ng kapangyarihan at kasaysayan. Sa aking unang pulong bilang miyembro ng Board of Directors, inilapag ko ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Mga Ginoo, mga Ginang, simula ko. Ang unang item sa aking agenda. Binuksan ko ang folder. Ang pamagat sa unang pahina ay malinaw. Proposed Corporate Restructuring and Reform. Ang Villamor Maritime ay nangangailangan ng isang malawakang paglilinis mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pagpapatuloy ko habang ang aking mga mata ay isa-isang tumitingin sa bawat miyembro. Ang aking panukala ay naglalaman ng mga bagong polisiya sa transparency, employee welfare, at isang mas mahigpit na internal audit system. Huminto ako at tumingin ng diretso kay Leandro.
Ang kanyang mukha ay isang halo ng paghanga, pagsisisi, at pagtanggap sa hindi maiiwasan. At ang unang hakbang sa reformang ito, sabi ko, ang aking boses ay hindi nanginginig, ay ang pag-review at muling pag-istruktura sa kasalukuyang executive leadership. Hindi ko kailangang sabihin ang kanyang pangalan. Naintindihan niya. Naintindihan nilang lahat. Hindi ako bumalik para sirain siya. Bumalik ako para bumuo ng isang bagay na mas mabuti mula sa mga abo ng kanyang imperyo. At para gawin iyon, kailangan niyang sumunod sa aking mga patakaran. Ang kanyang pagbabayad sala ay hindi magiging isang simpleng paghingi ng tawad. Ito ay magiging isang pang-araw-araw na proseso ng pagtatrabaho sa ilalim ng anino at pamumuno ng babaeng minsan niyang sinaktan. Ito ang aking huling baraha at ito ay isang alas. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa San Aurelio ay pareho pa rin. Maalat dahil sa dagat at abala, dahil sa komersyo. Ngunit sa loob ng salaming pader ng Villamor Maritime Holdings, lahat ay nagbago. Ang kumpanya, sa ilalim ng aking mahigpit na paggabay bilang isang maimpluwensyang miyembro ng board, ay dahan-dahang bumabangon. Ang mga reformang ipinatupad ko ay nag-alis sa mga matagal ng bulok na sistema. Ang kultura ng takot ay napalitan ng kultura ng pananagutan. Ang mga empleyado, sa unang pagkakataon, sa maraming taon, ay naramdaman na sila ay may halaga. At dahil doon, ang kumpanya ay hindi lamang gumaling, ito ay naging mas matatag. Nakatanggap na ba siya ng kapatawaran? Si Leandro Villamor ay nanatili bilang CEO. Ito ang aking desisyon. Ang pag-alis sa kanya ay magiging isang madaling pagtakas. Ang pananatili niya ay ang kanyang tunay na penitensya. Araw-araw, nagtatrabaho kami ng magkasama. Professional, magalang. Ngunit laging may isang malinaw na distansya. Nakikita ko ang kanyang pagsisikap, ang kanyang tunay na pagnanais na magbago, hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili at sa kumpanyang minana niya. Hindi kailanman binigkas ng aking mga labi ang mga salitang, "Pinapatawad na kita." Ngunit isang hapon, pagkatapos ng isang mahirap na negosasyon, kung saan matagumpay naming nakuha ang isang mahalagang kontrata, sabay kaming naglakad palabas ng boardroom. "Magaling ang ginawa mo kanina, Isabel," sabi niya, isang bihirang papuri na walang bahid ng anumang personal na damdamin. "Magaling din ang mga punto mo, Mr. Villamor," sagot ko. Huminto kami sa tapat ng bintana, natanaw ang daungan. Ang mga barko ay dahan-dahang gumagalaw sa asul na tubig. "Alam mo," sabi niya, hindi tumitingin sa akin. "Araw-araw. Naaalala ko ang araw na yon at araw-araw, sinusubukan kong maging ang lalaking dapat ay naroon para sa iyo noon." Hindi ako sumagot. Ngunit sa katahimikan, may isang bagay na lumambot sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita. Ito ay isang proseso. At marahil, sa aming profesional na pagtutulungan, nagsisimula na kaming maghilom. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Nang hapong iyon, umalis ako ng opisina ng mas maaga. Nagmaneho ako papunta sa isang pamilyar na lugar, isang pampublikong paaralan sa isang masikip na bahagi ng lungsod. Sa harapan nito, may isang bagong tayong gusali, isang maliit na library at computer center. Sa itaas ng pinto, may isang simpleng plaque na nakaukit, The Rosa Maristela Learning Center. Ito ang aking proyekto. Ang unang bunga ng aking tagumpay. Itinayo ko ito gamit ang aking sariling pera bilang parangal sa isang inang naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Sa loob, ang mga bata ay abala sa pagbabasa at paggamit ng mga computer. Ang kanilang mga tawa at ang tunog ng kanilang mga daliri sa keyboard ay ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Lumabas ako at naglakad patungo sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan ko unang naramdaman ang pag-asa at ang pinakamatinding sakit.
Umupo ako sa buhangin, hinayaan ng hangin na haplusin ang aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang imahe ni nanay ay dumating sa akin, hindi na malungkot at may sakit, kundi nakangiti, masaya at mapayapa. Dito, sa harap ng malawak na karagatan, nahanap ko ang aking kapayapaan. Hindi ito ibinigay sa akin ng isang lalaki. Hindi ito ibinigay sa akin ng paghihiganti. Ibinigay ito sa akin ng aking sariling lakas, ng aking sariling tagumpay. Ano ang kanilang huling hantungan? Si Frida Almonte Villamor ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang kanyang kagandahan ay nalanta sa likod ng rehas. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala. Si Doña Celestina Villamor ay namuhay sa pag-iisa sa kanyang malaking mansyon. Ang kanyang kayabangan ay nabasag at ang natira na lamang ay ang isang matandang babae na puno ng pagsisisi na napagtantong ang imperyong kanyang ipinaglaban ay halos mawasak dahil sa kanyang sariling pagkabulag. Si Leandro ay nagpatuloy sa kanyang mahaba at tahimik na paglalakbay ng pagbabayad sala, araw-araw, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At ako, si Isabel Maristela, binuksan ko ang aking mga mata at tumingin sa papalubog na araw. Ang langit ay nag-aalab sa mga kulay ng kahelat rosas. Isang bagong umaga ang paparating. Hindi ko alam kung ano ang dala nito. Hindi ko alam kung magmamahal akong muli. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako natatakot dahil alam ko na kung sino ako. Ako ay isang babaeng gumuho at muling bumangon mula sa sarili niyang abo. Ako ay isang babaeng natutong ang pinakamatamis na tagumpay ay ang tagumpay na itinayo mo gamit ang iyong sariling mga kamay. Ako ay malaya. At iyon, higit sa lahat, ang aking tunay na tagumpay. At dito nagwawakas ang kwento ni Isabel at nagsisimula ang kanyang bagong umaga. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama mo sa mahabang paglalakbay na ito. Sa bawat luha, sa bawat galit at sa bawat ngiti ng pag-asa. Aminado ako, habang isinusulat ko ang kwentong ito, may mga pagkakataong kailangan kong huminto. Lalo na sa eksena kung saan pumanaw ang ina ni Isabel. Ramdam na ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng pag-iisa sa isang mundong tila walang katarungan. Ang kwento ni Isabel ay isang katang-isip, ngunit ang kanyang pinaghuhugutan ng lakas ay hango sa diwa ng napakaraming kababaihan sa ating paligid. Mga inang nagsasakripisyo, mga anak na lumalaban, mga taong kahit nadapa ay pilit pa ring bumabangon. Nais kong maging paalala ang kwentong ito na sa bawat isa sa atin, mayroong isang maliit na apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong unos. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisilip na bagong umaga. Ang pagpapatawad ay hindi laging madali. At minsan, ang pinakamahalagang kapatawaran ay ang ibinibigay natin sa ating mga sarili. Kaya't iiwan ko sa iyo ang isang tanong. Kung ikaw si Isabel, sa iyong palagay, sapat na ba ang ginawa ni Leandro para sa iyong kapatawaran? O may mga sugat ba na kahit kailan ay hindi na kayang paghilumin ng panahon? Nais kong marinig ang iyong saloobin. Huwag mag-atubiling i-share ang iyong mga komento sa ibaba. Kung napukaw ng kwentong ito ang iyong damdamin, isang like at pag-share sa iyong mga kaibigan ay malaking tulong na para sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod na laging naniniwala sa lakas ng puso at sa pag-asa.